Welcome sa ating morning coffee devotion. Itibilag ni kinakapsut ni. Good morning, Sister Esmeralda Cacho. Good morning, Brother Raymond. Good morning, Ate Luz Bimita Terso Gonzalez. Good morning, Nana. Good day, magandang oras, Ezra. Of course, good morning to Hagay. Good morning kay Keret and kay Kesia. Good morning, Lesbiana Kagyan. Iyayat ti Diyos Intay rambaga Grasya na asago Pagraraman Dari sutibyan Amin nagkabuan Ligat kenamay Diyos pagkamahal
Hintay parumeket. Good morning to Darwin Baqueño. Good morning, Darwin. Good morning kay Kuya Rogelio Asuncion. Good morning, Kuya. Hiyayat ni Diyos. Good morning to Ate Evangeline Roca. Good morning kay Kuya Ray. Good morning Kuya Ray and Ate Eva. Good morning Ate. Diyos pagkamangan, naiayat mo apo, dagiti na panglaw, nakakaasig, dagiti mawang, kasken ka Good day, Manong Rogelio Alonso Reyes there in Hawaii. Magandang araw po dyan. May bagal daw man ang kulyan. Of course, kay Marisa Batsing. Good morning. Iyayat ni Diyos. Ate Mercy Vidal, good morning. God bless you. Kasi na Mercedes Asuncion Vidal sa Honolulu, Hawaii. Yung bagal daw mo. Kasi good morning Aking. Good morning Ronikel Roma Santa Rivera Triple R. Diyos pagkamangan. Amen. Once again, good morning. Magandang umaga sa ating lahat mga kape. Welcome sa ating morning coffee devotion. Morning kas, diba, dito yung Waipaho. Tagay 1 apo ko. In Waipaho, Hawaii. Good morning. Good morning also to cousin Miriam Tapek. Good morning there in Hawaii. At siyempre kay Ate Mercy Calapon dito po sa San Mateo Rizal. Blessed morning Pastor and to all. Good morning. At kumusta to ni Uncle kasama kay Auntie cousin Miriam. And of course to your husband. Good morning. Good day to all of you. Yes, today is Friday here in the Philippines. The 30th day of May. Ayan. May 30, 2025 mga kape, isang araw na lang. Mga kapatid, mga kape, at June na. And today, May 30, 2025, ang grand opening po ng SM City Lawag. Yan po mga kape, kaya sa mga may mga ipon dyan, punta na kayo dyan, tiyak, mag-enjoy kayo. Good morning also to all of you, brothers and sisters. Of course, ang oras po natin sa Pilipinas ay 5:51 ng umaga. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning kay Nanay Karing, Nanay Caridad Odon. Kumusta ang mga guests po natin dyan sa Caridad, Karing Homestay. Maraming salamat. Okay, good morning to all of you. Good morning to my family, of course, to my wife, Maricel Rosa Asuncion, of course, to our daughters. Good morning to our mother, Nanang Dungo,
Good morning also to Ate Luz Minas Gonzales, kasama po natin dito. And yes, good morning po kay Ace at sa lahat po ng mga kasama po natin. Magandang umaga po sa ating pong mga kuya at mga ate. At syempre sa ating pong punong barangay Kapitana Mila Domingo Alonso. Ayan po mga kape, at sa lahat po ng mga barangay officials, as well as good morning, good day there in Hawaii, Kapitan Jerry Corpus Alonso. Ayan po, at saka kay Ma'am Anita, kay Jenny May, Nimbag na Aldawita, Hawaii. Magandang umaga din sa aking po Pastor Redentor Asuncion, and to the BBC family. At magandang umaga din sa ating po mga kapitbahay dyan po sa Panayugan, Barangay Daklapan, Cabugao, Ilocos Sur. Nimbag nga bigat tayo amin, Karuba. And yes, good morning to the punong barangay, Kapitan Charlie Surejo, and to all the barangay officials. Magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, Sir Dan Colberg. Maraming salamat. Okay, so baka malipatak ka advance 19th birthday for my first grandson, Keno Sean Kana Kalekau Maka, June 2nd. Grabe, ang ganda. Talagang Hawaiian siya o Japanese. Okay, good morning and happy birthday to the apo of Cousin Mercedes Vidal, Keanu Sean Kana Kaleka Umaka, on Monday. Ayan, happy birthday to you. Ayan, Mercy Rodriguez Alvarado, good morning po, good morning. Sister Mercy, nakita niyo yung hindi ko lang kasi na-forward sa iyo nakita mo yung yung forward ko kay Jen, of course kay Pastor, ang ating pong youth camp sa June 3, that will be on Tuesday. Kaya meron pa tayong time para mag-ready at para may sa mga young people. That will be an exciting camp, so please bring your young people with you, and even those who wants to join. Ayan, Sister Mercy Rodriguez Alvarado of Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayan po, balak ko po talagang pupunta dyan sa inyo to have a joint fellowship with our young people, pero hindi ko pa po na-set. Kaya maybe we'll set this coming months, mga young people namin ay pupunta dyan sa inyo. Sister Mercy Rodriguez Alvarado, maraming salamat, and please join us in our camp sa June 3, that will be on Tuesday already. At ang arrival po natin ay alas 3 ng hapon, and that will be the kick-off sa gabi, sa Martes. Ayan po, maraming salamat. And again, good morning kay Ma'am Minda Manuel. Good morning po sa inyo lahat. Sir Dan Colbert, good morning. Good morning, Pastor, sabi dito ni Ma'am Minda Manuel. Maraming salamat po, at good morning din kay Kapitan Renier. Okay, so sa pagkakataon ito mga kapilet, as give thanks to the Lord. As we all know, brothers and sisters, ang sabi po ng Panginoon sa atin, siya po ang nagsabi, at ito pa isang utos sa atin, that in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ulitin ko po mga kapatid, at ako'y nabubulol. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Isang maulang umaga mga kape, napakalakas po ng ulan dito. Mula kaninang mga 11 o'clock kagabi, nagsimula na siyang mag-ready. At binuhos na nga po, hanggang ngayon umuulan pa. Pero kanina talagang napakalakas, talagang napagustuhan talaga. Kaya sa lahat ng mga atleta dito sa Ilocos Norte, sa palarong pambansa, sigurado sila tuwan-tuwa dahil umulan. Napakainit po rito kasi, at ito nga po at umulan na. Maraming salamat sa Panginoon. Okay, good morning, Pastor, from Ma'am Minda Manuel. And of course, tayo po magpasalamat na every gising sa blessing. Amen. Every day is a privilege for us to serve God, to serve others, and to serve with humility. As God is blessing us, brothers and sisters, let us learn to be a blessing to others, and most especially to be a blessing to our God. Hindi lang po yung, Lord, please bless me, but we need to live
that God is pleased, that we may become a blessing, that we may be a blessing to Him. Amen. Good morning, Kuya Joe, Kuya Joseph Bumanglag. Good morning kay Ate Raquel Bumanglag. Good morning to all of you. Okay, ito na po ang awiting. Salamat sa iyo, Panginoon. Let us thank God together. Ito po ang awiting. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Paki-share po ang ating pong live stream, mga kape, para umaabot po sa kanila ang Ebanghelyo ng Kristo. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat sa buhay ko ngayon. May God bless you, everyone. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri. dahil sa iyong kabutihan aking natamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang danglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo Ang mga pagsusumikap ko. Kaya't sa bawat sandali sa iyo. ako'y magpupuri. Dahil sa iyong kabutihan aking natamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa natamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi magbibitaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang danglaw. Sa buhay ko ikaw ang siyang danglaw. Ayan, mga kape, happy birthday kay Aiko. Happy birthday, Aiko Maningas. Ano yung pangalan niya ulit? Yung complete name niya? Octoso ba? But anyway, good morning to all of you, mga kapatid. At yan nga po ang awiting. Salamat sa iyo, Panginoon. Good morning kay Biggs. Good morning all around. Maraming salamat. Good morning to your wife. Good morning to your children. Ayan, maraming salamat, mga kape. At tayo po ay nagpapasalamat dahil po sa ang ating po Panginoon ay napakabuti sa atin. God is good. Amen. Tayo po ay kanyang ginising. Ay binigyan ng pagkakataon. Salamat sa klima. Salamat sa panahon. Salamat sa Panginoon sa lahat po ng mga biyaya niya na pinagkakalob sa atin. Mula sa pulpa ng tayo isinilang. Amen. And until today, we are still breathing. That is the blessing of God na magagawa po natin. Sana ang kalooban niya sa ating buhay. Nang tayo po ay maging kaaya-aya sa Kanya. That we may say, we are fulfilled. Dahil po tayo ay sumusunod sa Kanya. Muli, mga kape, tayo po ay manalangin na po. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay binigyan mo ng buhay. Patawarin po ninyo kami sa lahat po ng aming pagkakasala. Mula sa aming pong kayabangan, kabulastugan, lahat po ng aming kapalaluan, maging makasarili. Sa mga naisip po namin hindi po tama, sa mga nasabi po namin masama,
at sa lahat po ng mga galaw po namin at pag-uugali, mga ginawa, Panginoon, na kasalanan. Panginoon, patawad. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Maraming salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa iyong salita. Salamat sa Biblia. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong binibigay mo sa amin upang mabuhay at nawa magawa ang iyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang aming pong ilalahati. Wala po kami may pagmayabang sa inyo. At naririto po kami, Panginoon. Please bless every one of us with peace, good health, and even joy in our hearts, Lord. Because we know that you are the one who controls everything. And yes, Lord, we thank you for the trials. We thank you, Lord, for the testings of life, even the persecutions. We thank you so much, Lord, for the circumstances and even the situations where we are in right now. I pray, Lord, that you may please strengthen us. Please bless our brothers and sisters. Please, Lord, hear their prayers. Wherever there is struggles, Lord, please intervene. Ano po ang kanila po kinakarap, Panginoon, na pagsubok sa buhay? Patuloy po kayo na magtrabaho sa amin. Na lahat po mapagtagumpayan ang mga ito dahil po sa inyong pong biyaya. Kahit po sa mga sakit, kahinaan, sa kalungkutan, pagdadalamhati, maraming salamat po. At ngayon, Panginoon, patuloy po ninyong i-comfort the families that needs to be comforted. Even, Lord, those who are weak, strengthen them. Those who are sick, Lord, please heal. Continue, Lord, to work in the life of our brothers and sisters. Lapit ko po sa inyo, Panginoon, si Ate Sonia, complete healing, Panginoon. Kay Brother Sammy, kay Maria Jacinto, Rafael Ragasa, Manong Mael, JP, AG, kay Sheena, kay Francis, Uncle Jude, Uncle Frank, my mother, Ate Juicy, James, Dion, Nabe. Lord, I pray that you please continue to work in their lives. Work in our lives, O Lord. Patuloy mong palakasin ang bawat sa nanghihina, Panginoon. Please provide the needs also for those who are in the hospitals right now. Sa mga naka-confined, sa mga nasa ER, nasa ICU. Give wisdom even to their doctors, specialists, Lord. And give patience to the nurses. Ganun po sa mga kasama po nila dyan. But I pray even, Lord, for the roommate of our nanang before, that you may continue to strengthen her. Lord, I pray that you may send your messengers to them, that they may hear the gospel. Lord, we thank you so much, Lord, for your love. I pray that you may continue, Lord, to heal and strengthen Nanang Tanang, Nanang Basang, Nanang to my mother. Lord, we thank you so much, Lord. I pray that you will please continue to strengthen them and heal them. Yan din po kay Manong Victorino, kay Mang Consuelo Moreno, Manong Greg Corpus, Anthony Gutierrez, even the needs of Brother Marcelino Gutierrez. Panginoon, maraming salamat po. Tuloy po kayo magtrabaho, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Yes, I pray for Ken Stevenson, Kailan and Kali, and even Janelle Sharp. Lord, I pray for their strength. Please continue, Lord, to strengthen lahat po ng mga nanonood ngayon, ng mga kapay, lahat po, and even bless their family, Lord. Gabayan mo po at palakasin ang mga nagtatrabaho. Ilayo po sila, Panginoon, sa sakit. Traveling mercies, Lord, sa lahat po ng travel here, sa Ipapawid, sa Karagatan, pati rin po sa Kalupaan. I pray for traveling mercies. Salamat po, Panginoon. Please continue, Lord, to protect
the athletes and also lahat po ng mga bisita dito sa Ilocos Norte. Sila po yung makauwi ng maayos din, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang mga kapatiran po sa ibang bansa that you may please continue to encourage them, protect them, strengthen them, and please, Lord, take care also of their loved ones here in the Philippines. Continue to use us, O Lord, the pastors, preachers, missionaries, evangelists, and everyone, every believers, every churches that preach and teach the pure gospel of the Lord Jesus Christ, Lord. Please bless even the ministries. Lord, I pray for the event on Saturday that you may please bless. And Lord, that everything will be fine and everything will go run well. And please use your servant to share the word, to share the gospel. Please use me, O Lord, effectively. With Holy Spirit, Lord, we depend upon you. That everyone who will come and join will be blessed. Bless the people that you are using, Lord, for that event. Even, Lord, sa youth camp this week, this coming week, Lord, I pray that you may please continue, Lord, to provide the needs. Maraming salamat po, Panginoon. For we know and we believe that it is your will for us to grow. And thank you so much, Lord, for even the topic that we have today, that we need to grow, because that's the way it should be. That every believer will have that heart, desire to grow, to know more about you, to learn more from your word, and to be used by you effectively for the furtherance of the gospel. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay lumalabis sa inyo. At please, Lord, lahat po ng mga nakikinig at nanood ngayon, please bless them, pagpalain mo po sila. The true repentance ay mawapa sa amin. Hindi pa po naliligtas, Lord, that they may understand that you alone is our hope, the Lord Jesus Christ, your only hope, our Savior, our Lord. Salamat po muli, Panginoon. Patuloy po kayo na trabaho sa aming mabuhay. And again, Lord, we thank you so much, Lord, for everything that you're doing and that you will do. Lord, please continue to use us. Again, Lord, we give you all the glory. And we ask all these things, Lord. Please bless our government. Bless our President in Jesus Christ's name. Amen and amen and amen. Thank you. Pati na po ang ating pong coffee. Ayan. Kape po tayo mga kapatid. Good morning kay Virgie Reyes. Good morning. Ayan. Maraming salamat of course sa lahat po ng mga barangay officials dito po sa ating pong minamahal na komunidad. Ayan. So, once again, maraming salamat sa Panginoon. And sa lahat po ng mga kasama po natin, as just a simple, just a short announcement, brothers and sisters. Ang oras po natin ay 6:10 na umaga. Ngayong ika-30 po ng Mayo 2025. 2025. Ayan po mga kape. And this time is brought to us by Das Espresso Lawan. Ayan. Yan po sa Barangay 47, Bengkag, just in front of Aloha 808 Resort Hotel. Ayan po mga kapatid. Ang Das Espresso ay kung saan makakabili ka ng mga inumin like coffee, hot and cold, of course. Nandyan po ang milk tea at nandyan din po ang mga tinatawag na ay pang mga beverages na kung saan pamparepress po ng ating pong pag-iisip at katawan. So Das Espresso. Kung nagkakalimutan niyo mga kapatid, pag tayo punta dito sa Lawag City at mapapadaan ka sa Airport Avenue, yan lang po, malapit lang sa Aloha 808. Okay, so a short announcement, brothers and sisters. Ito po mga kape. At please pray also for the camp in ongoing camp dyan po sa Pagudpod, dyan sa Barangay Baruyen. Baruyen ba? Nanay Karing. And siyempre on Saturday, that will be the third, bukas na pala yan,
bukas na yung ating pong event na kung saan tayo po ay mag-preach sa isang gathering na kung saan ang mga special children ay may ma-treat po sila. Isa pong masarap na lunch, of course, at meron din silang time for swimming with their parents. So please pray for me that God will use me as I preach, as I deliver the gospel tomorrow, and also for our protection. Yan, good morning, good afternoon there in California, Ate Emerita Baptist Corpus. Blessed and good morning, Brother Rafi and all kakape. Maraming salamat po, Manong Jean. Magandang hapon, Manong Jean. And of course kay Kuya Richard Carino ng Barangay 45 Tangid, Lawag City. A blessed morning, Pastor. Good morning, Kuya Richard. Good morning, good morning. Okay, so yan mga kape. At isa pa pong announcement ay sa Martes na po, that will be June 3, ang simula po ng Youth Camp dyan po sa Barangay Estancia, Sitio Utoy, dyan po sa Pigdig, Ilocos Norte, mga kape. So please pray for the needs also of that camp. Napakarami po, sabay-sabay po ito mga kape. Please pray also for the preachers, mga magpapreach po doon. Siyempre kasama po ako doon. Please pray for me, please pray for us mga kape, as we preach the gospel, preach the word of God to the young people, to the campers, to all the campers. And please pray for our young people there in Taclaban, Cabuco, Ilocos Sur, kasi dadalo po kami, sasali po kami. At ako po ay ang balak po natin ay punta na po tayo doon ng Monday, at doon na po tayo matutulog para mahakot natin sila kinumagahan papunta po sa camp para makapagpahinga po tayo. Yan. Good morning, good morning. Magandang oras, magandang gabi dyan po sa Canada. Ate Louie Andres, hello, kumusta? Ayan, kumusta Ate Louie? Kumusta ka na? And glad to have you here in our morning coffee devotion. Hindi na morning coffee devotion sa'yo dyan kasi gabi na. But anyway, maraming salamat for being with us live this morning or this time. Ayan. May God bless you and your family as well. Ate Louie Andres. Ayan. Nakalayo na si Ate Louie, parang si Kapitan. Okay, so mga kape, tayo po ay muling makinig ng isang awitin, then we'll proceed sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong caption, lack of effort. Ano kaya yon? Lack of effort, kulang sa gawa, kulang sa trabaho. Ano kaya yon? Ano ang ating pinag-usapan ngayon? Let us remember what we have started yesterday is about growing spiritually. Let us continue to grow in the Lord. So ngayon, ano ang connection ng lack of effort? Yan po ating pag-usapan mga kape. Okay? So tayo po ay makinig ng isang awitin, at habang nakikinig po tayo, let us also ask God to speak to us, brothers and sisters. Okay, kung meron po akong hindi nabanggit na dapat kong binanggit dito ngayon, please just comment, at yan po ay ating pong babasahin. Okay, so ito po ang awiting Siya by Rich Abante. Thank you, brother. Your Manong Jean is in our house at San Francisco po, habang ako naman ay dito sa Susun City with our grandkids, babysitting them. Happy birthday, Ate Merita, ha? Ano yan? Ano may musika kita man? Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. May nagbusin na sandali lang. Kay Jesus mayroong tagumpay. Siya naging panubayan.
nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Kaya't ngayon sa aking Kasi may nabasa ako, thank God for another year eh. Akala ko, birthday niyo ulit. laging nagbabantay, December pa. siya'y kaibigang tunay. Of course, kay Jean and John, good morning. Good morning to your mga apo at Emerita. Hindi na ako malulumbay. Si Jesus ang laging karamay. Siya ay aking ang apoy. Sa kanya. Ay, okay. Okay, happy anniversary at Emerita and Manong Jean. Hindi ko nakuha kagad yun ha. Siguro nasa 40 years na kayo, no? Ate Emerita. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang daan. Siya ang tanging Panginoon, magpakailan pa man. Siya ang tanging Panginoon, Magpakailan pa Amen. man. Amen. At huwag din natin kakalimutan mga kape na ipanalangin ang mga Agay tribe, mga Aitas, dan po sa Lazam, Cagayan, mga kakape. At yun nga po, babalik ulit tayo doon. Preparably. Tama ba? Yan. Every month po, pupunta po kami. 40 years po, brother, mula doong in wow, 40 years nga. Okay, napaka alam niyo, madaming mga Amerikano na inggit sa mga Pilipino because tayo nakakaabot tayo ng mga ganyan. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya. Salamat sa Diyos at alam niyo po mga kape, kung hindi po dahil sa Panginoon, hindi po magtatagal ang hindi po magtatagal ang marriage. Naniwala po ba kayo? Kaya huwag mo natin kakalimutan laging magpasalamat sa Panginoon at laging i-acknowledge sa Panginoon every situation. Kaya mga kapatid, pag dumating man yung problema, sabi nga po ng Biblia, ano man po ang ating pong kinakaharap, tandaan po natin yan ay isang pagsubok na kung saan dyan po tayo lalago for our good. According to Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Kaya mga kapatid, ang kulang po sa atin minsan ay yung tiwala natin sa Diyos o yung pananampalataya natin sa Kanya. Opo, bakit ko nasabi ito? Kasi nga po mga kapatid, ang dami po nating mga iniisip, ang dami po mapasok sa ating pong kukote, sa ating isisipan na kung saan isasuggest sa atin na gawin mo to, ganyan na lang, kung ganyan nangyayari, ganito na lang, ganyan. Ang dami-daming mga gumugulo sa ating isipan. And yet, brothers and sisters, ang dahilan kung bakit intact po ang isang relationship, that is because tayo po ay nag-grow at ino-honor po natin ang kanyang salita. Opo. Dahil nga po sinabi ng Diyos, trust in the Lord with all thine heart. Yun po yung pagkakamali kasi natin minsan. Sa konting kaalaman po natin, sa mga bagay-bagay na alam na po natin,
sometimes our confidence ay nandun na kung saan nakakalimutan natin yung source. Brothers and sisters, yun po ang problema natin minsan. Because sinasabi ng Diyos mismo sa atin, trust in the Lord with all thine heart. That's why in Proverbs, God is telling us, my son, my child, give me thine heart. Why? Hindi natin mga kapatid. The Bible even said, the Bible even told us that our heart is deceitful. Ating pong puso ay mapanlinlang. Oo. And yet, God is asking us to give our heart to Him. Why? Because He will be the one to, yung tinatawag po natin, circumcision of the heart. Siya po ang maglilinis sa ating pong puso. That's why, sinasabi ng Diyos, trust in the Lord with all thine heart. Buong puso po natin magtiwala sa Kanya. Amen? So, meaning, mga kape, siya po ang ating pagkatiwalaan sa lahat ng bagay, ano man pong sitwasyon, ano po ang pagsubok na darating, ano man po yung balakid, ano man po ang mga na-experience natin sa buhay, na kung saan tayo ay hihilain, o tayo ay tutulak, tayo ay ihuhulog, o whatever, brothers and sisters. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. Mahirap gawin yun, di ba mga kapatid? Mahirap talagang gawin yun kasi meron pang reservation sa ating pong sarili. Yung parang ayaw natin na ibigay ng buo ating pong puso sa Diyos. Inwhere kasi meron pong mapasok sa ating isipan na meron akong pwedeng gawin. Ito ang balak ko. But if everything, our plans, our ideas, ang ating pong mga goals sa buhay, our dreams, brothers and sisters, that is in connection with our heart, kasi siyempre, nandun dapat dapat buong-buo natin bigay sa Diyos, casting all to our God, even our cares, casting all our cares, casting our cares to Him, for He cares for us. Brothers and sisters, trust in the Lord, manampalataya, magtiwala sa Diyos na buong puso. At sabi doon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Huwag kang magtiwala, huwag kang umasa sa sarili mong pangunawa, our own perception. Hindi po dapat sa ating pong sariling pagkaintindi. Dahil, alam niyo mga kapatid, when we are emotional, hindi rin po maganda ating pong magiging mga decision sa buhay. That's why it's best if we learn to trust Him wholeheartedly, buong puso, at huwag po tayong magtiwala sa ating sariling kakayahan. Bakit? We'll fail. Oo, mga kapatid. Kaya sinasabi ng mundo, nagtiwala ka sa sarili mo. Malayong-malayo po yung sa sinasabi ng Biblia. And lean not unto thine own understanding. Why? Because the Christian way, the godly way is to acknowledge Him in all our ways. In all thy ways. Sa lahat po ng kaparaanan natin, sa lahat ng ginagawa natin, let us acknowledge Him. Acknowledge God. Let us recognize Him. Acknowledge Him means to consult Him. Lord, ito ang plano ko. Anong masasabi mo? As you pray and wait for the Lord. Tandaan po natin mga kapatid, to wait on the Lord, siyempre, it takes real patience. Hindi po yung, Lord, please give me right now. Lord, please give me patience right now. Hindi po ganun mga kapatid. That means, wait unto the Lord. And again, I say wait. Sinabi nga ganun Panginoon maghintay ka. At sinabi ng Panginoon, maghintay ka. Maghintay because alam niya ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, in order for us na tayo ay matuto, para tayo ay kanyang i-bless. Mga kapatid, to consult Him. Acknowledge Him means to consult Him. To invite Him. And to involve Him. Dapat kasama natin siya. Partner natin siya. At when He is involved, mga kapatid, let Him direct us. Let Him guide us.
Hayaan natin siya ang manguna at tayo ay susunod sa kanya. Ganun po yun mga kapatid. Mahirap po talagang gawin yun. Lalo pag bilib na bilib ka sa sarili mo. Yan po ang problema natin mga kapatid. Because many times, when we rely on our own knowledge, our own intelligence, mga kapatid, ang mangyari niyan, magyayabang po tayo. Oo. Magiging display na lang sa buwangan natin yung praise the Lord, thank you Lord. Pero sa totoo lang, sinasabi natin, ang galing-galing ko. Diba? Mga kapatid, kaya lagi po tayong magpakumbaba. Good morning kay Sister Jonah Fortes Sereñado, Brother Engineer Joseph Sereñado ng Marikina City. Ayan. And of course, good morning kay Manong Eddie Astigo. Good morning Manong Eddie. And good morning also kay Manong Isyok and Junjun there in San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Of course, si Ate Marieta Pascual. Good morning Pastor and to all kakape na pigsa todo dito. Ura dito ate alos sa idi alas 11 ng Rugin. Hingga na tata, ada palang arbis na tata. Napisa talaga gurud pa eh. Kala ko kanina bagyo na eh. Naisip ko tuloy yung egay. Nakaka-trauma. Good morning Pastor Rafi and your family and to all kakape. God bless. Sabi nito ni Sister SSR, Sister Sanyata, San Masandaras ng Kabuuan Lawag City. Good morning kay Preacher Charles Kaluya. Good morning Charles. Good morning to all of you there in PD. Good morning Pastor Marlon Salvador. Good morning also kay Auntie Delia Alonso. Good morning kay Uncle Jimmy and Cousin Richard. May the Lord God bless you and strengthen you and heal even you, Uncle Jimmy and Cousin Richard. Ayan. Pastor Junver Yasanya, good morning. Maraming salamat Pastor Junver. May God bless you. And see you on the Youth Cup. Siyempre. So, nice ko lang pong iklaro mga kape. Bago tayo dadako sa ating pong usapan. Gusto ko lang pong iklaro. Yung sinare ko po sa inyo na sulat para po sa school supplies. Sa ating pong back to school project mga kape. Sinabi ko kasi sa linggo na magbibigay. Pero hindi po mangyayari yon kasi wala pa po tayo nabili. At saka, isa pa mga kapatid, yung nasa sa atin ay hindi pa po sapat. So I'd like to you to know that pwede mangyari sa this coming week. Diyan po tayo maghintay kung meron pa pong papasok na pambili po natin. And then kung ano lang po yung maipon natin na pambili ng mga school supplies, yun na lang po. Kasi alam ko, this week and next week, talagang bilihan na po ng mga nanay at tatay yan, mga kapatid. So, ang mangyari talaga, ang mabibigyan po natin niya na sa next Sunday, ay yung mga wala pa talaga ang nabili. Kaya, please pray for that. If kalooban po ng Diyos na tayo po ay makapagbigay next Sunday, kaya meron pa po tayong isang linggo na pagre-ready. So pagkatapos po ng camp, that will be Friday, sa hapon po mamimili na po tayo ng mga notebooks para sa mga nangangailangan, mga kape. Okay, so tandaan po natin, in everything that we do, we should do it heartily as to the Lord and not unto men. This is for the glory of God, brothers and sisters. Maraming salamat sa inyong unawa at sa mga nagpaplano at may bibigay. Please continue to pray. Yun po ang number 1 po. Ba't natin ginagawa ito? Para po sa hayag po na ebanghelyo. Because when we become a blessing to them, sila po ay makikinig po sa atin. So kung deliver na po natin yung gospel sa kanila, then it's up to them. It is their choice, brothers and sisters, kung tatanggap sila. But that's why we need to pray for them, mga kapatid. Maraming salamat po muli. Okay, so yan po mga kape. Makinig muna tayo sa awitin para meron namang konting pause, mga kapatid, at tayo po papasok sa ating pong usapan. Lack of effort. Yan po pag-usapan po natin. Kulang sa gawa o trabaho. Ano ang connection nito sa ating pong pag-grow?
as we started yesterday, let us continue to grow spiritually, mga kapatid. Okay, ito ang ating pong papakinggan, mga kape. Ito ang awiting hindi ka nagkulang, may Pastor Rod Gapaso. Tandaan po natin, tayo po ang nagkukulang sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang nagkukulang sa atin. Kailanman hindi siya nagkulang. Agustin. Good morning kay Rafi Gordolan. Good morning kay Michelle. Good morning kay Michelle Maestrado. Good morning kay John Rani Raqueño. Good morning Daklawan boys and Daklawan girls. Andre Aganad, good morning. Good morning kay Rose Ann and kay Michelle May Guerrero Raqueño. Good morning. Maraming salamat po, Pastor Rod Gapasin, for the song, Hindi Ka Nagkulang. Maraming salamat for reminding us na ang Panginoon, He always provides. Tandaan po natin, pag provision pinag-usapan natin, mga kape, hindi lang po yung material, but the strength, the life that He gave us for entrusting us, everything that we have, even the truth, brothers and sisters, na nasa sa atin ang salita ng Diyos. Let us be faithful as stewards of God. Amen? So, let's proceed, brothers and sisters. Ito nga po mga kapatid, ang ating pinag-usapan kahapon, ang ating pong main text ay ang Ephesians chapter 4 verse 14. Ephesians chapter 4 verse 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Tandaan po natin mga kapatid, sinasabi nito na hindi na po tayo maging isang mga anak na kung saan tayo po ay madaling malinlang, tayo po ay sumusunod at naniniwala sa mga maling doktrina na gawa-gawa ng tao, na kung saan sila po ay loloko
o nanliling lang. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 15, but speaking the truth in love, na sabihin po natin, i-share po natin ang katotohanan sa pag-ibig, na may pag-ibig, na may pagmamahal. Let us remember, ganito po yun. Yun po yung dahilan kung bakit ayaw po natin pumatol sa mga debate. Kasi nga po mga kapatid, when it comes to debate, wala pong nananalo. Dahil ang labanan ay yung paramihan ng alam, paramihan ng mga versikulo, and that drives our ego. Kaya yun po ang dahilan kung bakit hindi tayo pumapatol. Minsan lang po tayo napapasabak sa ganon, kasi nga minsan pag tayo nag-share ng gospel, biglang merong sisingit. Ang ginagawa natin pag ganon mga kapatid, ang ginagawa ko po, example lang po sa ginagawa ko, na pag merong mga ganon interactions or interruptions, when we are sharing the gospel, merong biglang magtatanong, na parang na siya po ay nanunukat kung gaano tayo kalayo o gaano karami ang ating pong alam sa Biblia. And sometimes they ask questions just to disturb. Ganon. Kaya habang kausap mo sila o kausap mo isang tao, tapos meron ganun biglang tanong, sabi natin sa kanila, sinasabi ko sa kanila, truly, merong kasagutan sa tanong mo. Pero, hayaan mo muna ako na ipagpatuloy ang aking sinishare. Ganun po yun. But if the question is in related with the message or the topic that you are sharing to that person, then sagutin natin with love. Yan. Hindi po yung parang nakipagdebate, kundi sagutin ng maayos, mahinahon, at may halong panalangin sa Diyos. Because we can do that. Like for example, as I'm here, nagsasalita ako sa inyo, nagsishare ako sa inyo, I can pray, Lord, in my mind, na Holy Spirit, please use me. Then, ganoon din po yun. Pag tayo nakipag-usap, sa utak natin nakipag-usap din tayo sa Diyos, na gamitin mo ako, Panginoon, that I may deliver your word, and you will be the one to talk to that person. Then, ang trabaho po natin, we are only carriers. We are carriers of the gospel. That means we are instrument. Meaning, our part is to bring, to share the gospel to them, and let the Holy Spirit work. Kaya partner po natin ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu. Kaya ganoon po yun mga kapatid. Kaya, sabi rito, but speaking the truth in love. Sabihin natin yung katotohanan na may pag-ibig. Because they can discern, they can feel our sincerity. Mga kapatid. At sabi dito, but speaking the truth in love, may grow up into Him in all things. Na tayo po ay lalago sa Kanya sa lahat ng bagay. May grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Let us remember, brothers and sisters, ang sinasabi po ng talatang ito, na tayo po ay lalago kay Kristo. Meaning, to know Him more. To know about Him, to know about what He can do, to know about what He has done, and to know about Him means that will bring us closer to Him. Napakahalaga po yun mga kapatid. Good morning Ate Dora, good morning Ate Jenny Ragasa, may God bless you. Ngayon, tandaan po natin, that we may grow up into Him in all things. That means, we need to know Him more. According to 1 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Na tayo po ay
lalago sa biyaya ng Diyos at sa pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Yun nga po yung challenge sa atin, di ba, mga kapatid? How can we know more about God? How can we know more about the Lord Jesus Christ? Of course, by reading His Word, the Bible, and by listening to the teachings of the Bible. Because the more we know Him, the more we get close to Him and closer to Him. Brothers and sisters, so we need to remember that we are here because of His grace. Kung wala na po ang biyaya ng Diyos sa buhay natin, ibig sabihin ng mga kapatid, wala na po tayo rito ngayon. Nasa bahay na po tayo ng Diyos, meaning that the mansions that He prepared for us. So bakit tayo nanatili pa dito sa lupa? It's because God wants us to do His will. Kaya, kung siguro isip natin, masama naman ang ginagawa ko, hindi naman ako naging blessing sa Diyos, bakit buhay pa ako? That means He is giving you a chance. Simple lang naman po mga kapatid. Hindi ka ipinanganak upang maging instrumento ng kadiliman magpakailanman. Bagkus, ang Diyos gusto niya na baguhin tayo at gamitin tayo. Because it will be a great testimony like Apostle Paul. If you remember the life of Apostle Paul, mga kakape, na siya po ay naging persecutor ng mga mananampalataya that time. Hinuhuli niya yung mga Kristiyano. Lahat na nagpipreach ng gospel, kinukulong niya at pinapatay. Like Stephen, if you remember. Diba? Pinatay niya si Stephen sa pamamagitan ng pagbato. Nakakatakot ang kamatayan. That even Stephen said, Panginoon, wag mong ibigay sa kanila, wag mong ibigay yung mansa o dungis ng kasalanan nila sa ginawa sa akin. That means Stephen forgave them. Grabe, no? Mga kape. Yun po ang tinatawag na totoong Kristiyano. Amen? So, bakit ko nabanggit patungkol kay Stephen? Dahil mga kapatid, makinig tayong mabuti, lalong-lalo na pag alam natin na mali ang mga pinagagawa natin. Bakit buhay ka pa ngayon? It's because of the grace of God. God wants you to realize everything. That even your darkest days, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede kang baguhin ng Panginoon. That's why, kung alam mong mali ang ginagawa mo ngayon, panahon na para itama ito. At manumbalik sa Panginoon. At magamit ka niya through your testimony. Dahil na-experience mo mismo, mga kapatid. At hindi po ibig sabihin mga kapatid that we need to experience everything in order for us to grow. Hindi po ganun mga kapatid. Na kailangan nating madapa muna bago tayo matuto. But of course, there are times that we need to learn the hard way. It's because of our negligence, because of being hard-headed. Dahil nga po matigas ang ulo natin, makulit tayo. Minsan, we need to learn the hard way. Pero hindi naman po kailangan po ma-learn natin sa hard way kung matutunan na natin ng tama. Diba, mga kapatid? Ma'am Julie Natividad Villar Colbert, good morning. Ito po yung mga kapatid. Like, for example, yung lagi po natin nababangkit. And so I quote, because ito yung narinig ko rin lang. Sabi, when we learn from our mistakes, we are genius. We are wise. Okay, ulitin ko mga kapatid. When we learn from our mistakes, we are wise. When we learn from others' mistakes, we are wiser. Ulitin ko po mga kapatid. When we learn from our mistakes, we are wise. We are wise. But when we learn from others' mistakes, we are wiser. So we don't need to experience in order for us to learn. We can learn from others' experience. Tama? And if we learn from others' success, we are genius. Diba?
mga kapatid. So hindi na po kailangang ma-experience pa natin. Hindi na kailangan pang because of our curiosity, gusto kong subukan ito, gusto kong gawin ito, gusto kong ma-experience ito. Mga kapatid, hindi po tayo dapat maging biktima ng curiosity po natin. But let that curiosity drive us, or yung tinatawag po nating inspire us to observe the experience of others. Halimbawa, nagtetempt ako uminom ng alak. Ano kayang feeling? Then tignan mo yung mga umiinom. Hindi mo kailangan pang tumuma o bumanat o tumikim. Tignan mo muna. Tignan mo, observe mo yung mga nagiinom. Don't you know that in every community, brothers and sisters, that in every cases that are being filed in the barangay, 90 to 95% po ay dahilan ng pagkainom o pagkalasing. Yun na lang. Meron akong nakausap, mga kapatid. Meron akong nakausap na mangiinom. Magbigay ka nga ng 5 advantage or benefits ng pag-iinom ng alak. Magbigay ka ng 5. Sabi ko sa kanya, wala siyang maisip kahit isa. Magbigay ka nga ng benefit o advantage pag hindi ka uminom ng alak. Ang dami sinasabi. So bakit ganon? Paano tayo nag-iisip? Meron pa ako example na ganito, mga kapatid. Meron pa ako example na ganito. Halimbawa sa halimbawa lang, pag ginagamit po natin ang ating isipan, alam natin, mga kapatid, na napaka-tuso kasi ng kalaban po natin, ang diablo. Pero mapagtagumpayan po natin lahat ng temptation if we cling on the promises of God, trusting God, mga kapatid. Nasabihin natin, self, ang Diyos ay nasa sayo. Nasa iyo na ang tagumpay. Na hindi na tayo patatalo o padadaig pa sa kalaban. Manampalataya lang sa ating Diyos at ating tagapagligtas. Amen? Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. For example, ako'y nalasing. Tapos, siyempre, pag nakainom ka o lasing ka, makapal ang mukha. Ngayon, meron akong nagawa sa gabing yon na hindi po kaya-aya. Hindi pa maganda. Pwede ako nagwala. Pwedeng meron akong hinamon. O ako ay nakapanakit ng tao. Ngayon, kinabukasan, magigising ako. Ano nangyari? Bakit meron akong pasa? Bakit masakit ang katawan ko? Ngayon magkikwento ang asawa ko o ang mga anak ko. Papa, itong nangyari sa'yo kagabi dahil lasing-lasing ka. Nakakahiya ang ginawa mo. Nakakatakot. Kung ganon yung narinig ko sa aking asawa, sa aking mga anak, magdedesisyon ako. Dahil nakakahiya, nabibigyan ako ng kahiyan sa aking family. Nagbibigay na ako ng trauma sa aking mga anak at ng aking asawa. Maaaring yung gabi na yun, di nakatulog ang asawa ko. Maaaring yung gabing yun, takot na takot yung mga anak ko. O diba? Dahil nagising ako at nalaman ko yung ginawa ko kagabi, diba sapat na yon para sabihin natin, ay ganun pala ang tama ng pag-inom. Hindi na ako inom magpakailanman dahil ayaw kong masira ang aking family. Dapat ganun ang pag-isip natin. Kayo mga mangiinom, dapat ganun. Sabi ka natin, malakas ang pwersa ng kalaban. That's why kailangan po natin lumapit sa Panginoon. Kailangan natin mag-grow. Kailangan natin mag-grow.
At ito nga po mga kapatid. And I just want to read again, brothers and sisters, sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 3, as we learned this yesterday, we are bound to thank God always for you. Kami ay laging nagpapasalamat sa Diyos dahil sa iyo, mga kapatid. Dahil sabi rito, because that your faith groweth exceedingly. Dahil ang pananampalataya niyo ay lumalago ng sobra. Mabilis kayong lumago. Napakaganda yung ganong mga balita, mga kape. That a believer, a Christian, ay siya'y lumalago sa Panginoon. At makikita po natin yan sa kanyang lifestyle, sa kanyang mga ginagawa, na siya'y faithful sa church, nagbo-volunteer sa church, sumasama sa mga mission works, sumasama sa mga evangelistic meetings. Kung kailangan, nagpapaalam sa trabaho, dahil nga pinaprioritize niya ang salita o ang gawain ng Panginoon. Napakaganda. Di ba mga kapatid? Good morning kay Sister Jane Sanyatan. Good morning kay Bella. Hello Bella. Good morning kay Marvin. Of course kay Marvin dyan. Hello Marvin dyan. See you on Sunday anak ha. See you Bella. Okay. So ito mo sa sinasabi mga kapatid. We need to grow spiritually. We need to grow. Growth is necessary in all areas of life. Ano yon? Pag meron kang business, dapat lumago yan. Sa ating kaalaman, dapat tayo lalago dyan. Sa ating trabaho, dapat tayo matuto at lalago dyan, mga kapatid. Growing is essential. Kailangan po natin lumago, especially in our life as a believer. Pero ang problema, mga kapatid, may dahilan kung bakit hindi tayo nag-grow. Alam niyo kung bakit? Yan na po yung ating pong caption ngayon. The hindrances to growth, number 1, lack of effort. Lack of effort. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Kulang sa gawa. Kulang ng gawa o trabaho. Yes, I have faith. Yes, I believe in God. But, God knows. God understands. I don't have time to go to church. I don't have time to attend Bible studies. I don't have time to pray. I don't have time to read the Bible. Ano pa ang pwede natin i-excuse? And yet, para tayong isang bata na kung saan meron siyang gustong abutin pero wala siyang ginagawa para maabot yung isang bagay. Diba? Lack of effort. Kung gusto mong makakain ka ng mangga, kung hindi mo aakyatin yan, o kung hindi mo susungkitin, hindi ka makakuha. Pwede rin kang gumamit ng bato. Pero, mga kapatid, kung wala kang effort, nga. Diba, mga kapatid? Lack of effort. Growing in Christ is not automatic. Hindi pumatik ito na kung saan tinanggap mo ng Panginoon, lalago ka na bigla ka na lang maging preacher. Bigla ka na lang maging Bible woman. Bigla ka na lang maging Holy Spirit filled na kung saan kahit saan ka pupunta, alam mo na sinasabi mo. To share. Hindi po ganon. Growing in Christ is not automatic. It needs effort, brothers and sisters. Tandaan po natin mga kapatid, one may still be a babe after many years. Kaya minsan kahit 5 taon ka na, 10 taon ka na sa church, hindi pa rin tayo lumalago. It's because we are not doing anything. Kulang po sa gawa. Wala po tayong effort. Hindi po tayo nag-e-effort. Yun po ang problema mga kapatid. That's why they are attenders of church or churches that they stay as a baby dahil nga hindi sila na-involve. Wala silang, basta sinabi lang, punta lang ako sa church.
Hindi pa faithful. Walang effort. Walang initiative. That's true, brothers and sisters. Alam niyo ba yung initiative ay isang senyales na tayo po ay lumalago? Dahil minsan ang mga tao, pwede los penos, hindi sila kumikilos pag walang utos. Ultimo, yung tinatawag nating sa mga bata, for example, yung pagtiklop o pag-ayos ng kanilang hinigaan bago sila lalabas ng kwarto. Minsan kailangan pang iutos. Minsan makikita nila na mesa, nandun yung mga gamit, nandun yung mga pinggan. Minsan kailangan pang utusan na hindi yung matik o kaya that meron silang tinatawag na pagkukusa o initiative. Nausan ay hindi tama ang bagay na ito dito sa pwesto. Lalo sa mga hugasin. Example lang ito mga kapatid. Dahil ito pong alam ko na isang example na kung saan doon natin nakikita kung merong initiative ang isang tao. Especially sa loob ng simbahan o sa loob ng ating kapilya, sa gawain ng Panginoon. We need persons or people who has that initiative to work. And that initiative is a sign of growing, brothers and sisters. One may still be a babe after many years. Dahil, ang sinasabi ng Biblia doon sa Hebrews chapter 5 verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Kaya minsan, may mga Kristiyano na madaling magtampo, madaling masaktan, arsagid sa Ilocano. May mga Kristiyano ayaw matamaan. May mga attenders sa church na nag-example ka lang ng isang sitwasyon, sasabihin niya, ay ako yun, pinatamaan ako ni pastor. Huwag naman ganun, pastor. Personalin mo na ako, huwag mo na akong patatamaan. What? O diba? Kung ako mga kapatid, pag ako'y natamaan ng mensahe, ako'y magpasalamat sa Diyos. That means ako pa'y buhay. That means I'm aware. That means I'm conscious. Dahil pag hindi na ako natamaan, ng salita ng Diyos, that means I have a problem. Maybe, ako'y buhay, pero wala na akong pakiramdam. That is a problem, mga kapatid. Hindi po dapat ganon. So kung ikaw ay isang Kristiyano, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, natamaan ka, nasaktan ka, magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ang mga bagay-bagay na napakinggan ay para sa iyo ikaw bubuti. Ay ayaw ko na, lagi akong pinaparinggan ni pastor. Katulad ng ating pong laban minsan sa legal na basehan. Minsan, nagre-react tayo sa mga post sa Facebook, sa mga social media. Pero tingnan natin, meron ka bang pangalan doon? Pinangalanan ka ba? Di ba? Kaya minsan tayo nagre-react nang mabilis kasi nga, guilty po tayo. And the problem is, pag tayo tinamaan ng mensahe ng Diyos, ayaw nating makinig at ayaw nating magsisi. In work, kailangan po natin mag-effort. Amen? Tandaan po natin mga kapatid, hindi magpakailanman na tayo binibaby. Dapat tayo ay matuto na lumago at na magamit ng Panginoon para makapag-disciple din tayo ng iba. Amen? Yan po ang salita ng Diyos mga kapatid. Let us remember, let us always bear in our minds that we are believers and we need to grow. And the problem, the number one problem is, hindi po tayo nag-e-effort. So thank you so much, brothers and sisters, for I know many of us here in our morning coffee devotion are doing our part for the furtherance of the gospel.
and we are doing, or we are giving our effort to be a blessing as we accept the challenges, because sa trabaho ng Diyos, marami pong mga challenges, marami pong mga pagsubok. So, imbes na kulang po tayo sa gawa o ng trabaho, let us have initiative. And let us thank God every time that na makaparinig po tayo ng salita ng Diyos na kung saan natatamaan po tayo. That means you are still alive and there are yet more to do na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? So, that's the Word of God for today, our devotion for today. Let us do as God wants us to do. Tayo po ay mag-effort, hindi lang po yung maghihintay na lang. Dahil nga po mga kapatid, doon po tayo lalago. May the Lord God bless you and bless us all. Our gracious Heavenly Father, we thank you so much. Thank you for your love. Thank you for your word. Please forgive us, Lord, for many times we are just sitting without doing anything. Lord, please help us that we should be thankful every time that we are corrected or rebuked from your word. Please bless our brothers and sisters. Bless even those who will celebrate the birthdays and anniversaries. We thank you and we give you all the glory, Lord. Lord, I pray whatever their struggles are, please intervene and help us all to grow. In Jesus Christ's name, amen and amen and amen. Thank you so much, brothers and sisters, and this is now the birthday song for all of you who are celebrating their birthdays and anniversaries this month of May, mga kapatid. Thank you so much, Sir Dan. May God bless you. Good morning, Ate Sheena Blasa, Ate Melly. Thank you so much, Marianne. Ayan po mga kapatid, happy birthday kay B. James de la Cruz, happy birthday kay Wilford Modino, happy birthday kay Sherandi Alegar de la Cruz. Hello Sherandi, happy birthday. And happy birthday kay Kevin Katubag. Happy birthday to all of you. And happy birthday kay Aiko. Happy birthday Aiko. Ano pangalan ni Aiko? Marvi, ano? Happy birthday, Aiko. Ate Merly, sabihin mo yung pangalan na buo ni Aiko dito. Maraming salamat, Ate Marieta Pascual. Salamat po. Okay mga kapatid, sa pagkakataong ito, mga kape, tayo magpapaalam na po habang napapatutong ng birthday song. Yes, again, this is your brother Rafi Kakaod Paing, laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng situation sa ating buhay, mapanegatibo o positibo, umulan man bumagyo. Huwag po natin kalimputang manalangin sa Diyos, magpasalamat sa Diyos at unahin ng Diyos. That first, amen. Stay safe, stay humble, share your blessings, pray for our enemies, pray for our family, our community, our country, and let's pray for the world. May God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all. Bye. See you later as tomorrow by God's grace. Ingat. Bye.